Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo. Ito po ay patungkol sa naghihilom ba ang iyong sugat. Dito sa sinabi dito mga kapatid Islam, itong mga paksa na ito ay kadalasan dumadaan talaga sa buhay ng tao. Kasi ito ay kay tinatawag nating mga tradisyon na kailangan daanan ng isang taong buhay. Kaya kung hindi mo alam mga kapatid, ay talagang lalalim at lulubha ang iyong sugat ng iyong nakaraan. Lalo na kung wala kang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag wala kang pananampalataya, pakinggan mo sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْزَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya ang sinumang nanaisin ng Allah na papatnubayan ay palilinawin na ang kanyang dibdib para sa Islam. At ang sinumang kanyang nanaisin, ililigaw ay gagawing maigpit na masikip ang kanyang dibdib katulad sa yaong umaakyat sa kalangitan, gayon din gagawan ng Allah ng kasagwaan ang mga yaong hindi naniniwala. Kaya mga kapatid Islam, kapag meron kang pananampalataya, palilinawin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Islam sa iyong dibdib. Pero kung hindi ka Muslim, mapagtakwil ka kay Allah subhanahu wa ta'ala, tinatanggi mo kanya mga utos, mismo tinatanggi mo si Allah subhanahu wa ta'ala, kawawa ka talaga. Kapag nagkaroon ka ng mga sugat sa nakaraan, ay malulungkot ka lalo kasi nga ganon ang ipaparusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, tandaan nyo, maari mong lagyan ng tali o bandage ang mga pandurugo o sa pamamagitan mga pandurugo mo sa iyong nakaraan sa pamamagitan ng pagkain, trabaho o paggala sa ibang mga lugar o pagmamahal sa iba. Ngunit bandang huli, lahat ng mga ito ay hindi makakatanggal at saka mababahiran pa rin ang iyong buhay ng kalungkutan. Allah musta'an. Kaya itong mga sugat ng nakaraan mga kapatid, sugat talaga to. At hindi ito basta-basta mga kapatid kasi nga ang iba, binubuksan po nila ang gawain ni Satanas. Katulad dito sa hadith mga kapatid sa Islam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minud da'if wa fi kulli khairin kullin khair ihris ala ma yanfa'uka wa wasta'in billahi wa la ta'jiz wa in yasabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kada kana kada wa kada walakin qul qadarallah wa ma syaa'a fa'al wa inna law taftah amal syaitan. Na sinabi sa hadith mga kapatid na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng propeta Muhammad SAW, ang malakas na manampalataya ay higit pa na mainam at kamahal-mahal kay Allah kaysa may hinang manampalataya. Subalit silang dalawa ay mabuti at maging matyaga sa anumang mapapakinabangan mo at humingi ng tulong kay Allah at huwag manghina. At kapag ginatnan ka ng isang pangyayari ay huwag mong sasabihin, kung ginawa ko iyon ay marahil naging ganito. Subalit sabihin mo, pagtatakda ng Allah at ang anumang kanyang nanaisin ay kanyang gagawin.
Dahil ang salitang kung ay talagang nagbubukas ng gawain ni Satanas, isinaysay ni Muslim. Tingnan nyo mga kapatid, mga tao na ito, naghihinayang sila. Kaya makakapagsalita talaga sila na sana, o kaya kung, hindi nila alam gawain yan ng Satanas mga kapatid. Kasi nga nanghihina ang iyong loob at mabubuksan mo ulit ang sariwang mong sugat sa nakaraan. Ha? Kaya marami talagang nasasaktan. Lalo na kapag nawawala ang iyong minamahal, ang iyong iniirog, ang iyong iniibig. Tapos nasusugatan ang iyong puso mga kapatid. At kapag naalala mo, magdadalamhati ka lalo. Ha? Kasi ganun ang sugat mga kapatid ng nakaraan. Ha? Hindi yan katulad ng sugat sa katawan. Ha? Kapag humilom na, totally humihilom, pero ang sugat mga kapatid sa nakaraan, hindi yan siya humihilom. Bagkus makalimot ka, pero bumabalik pa rin yan mga kapatid. Parang ano yan sa sugat na walang lunas. Pwede mo lang siya patungan ng mga bandage, tali o ano pa dyan. Ganun na ganun ang sugat ng nakaraan. Kaya mga kapatid sa Islam, tandaan po natin mga kapatid, sa paggawa na, lalo na sa paggawa ng mga masasama, ay talagang nakasugat yan ng damdamin at nag-iwan po yan ng peklat. Yun ang mga sugat sa nakaraan. Katulad dito sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Laysa bi amanikum wala amani ahlil kitab. Man ya'mal su'an yuzza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nasira. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala sa inyong kahilingan at wala sa kahilingan ng angkan ng kasulatan. Kung sino ang gumagawa ng masama ay pabayarin nito at walang matatagpuan para sa kanya bukod pakiala ng anumang tagapagtanggol at walang tagatulong. Kaya dyan sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid, yan, tandaan po natin nakakatakot mga kapatid. Kasi nga kapag ikaw gumagawa ng kasamaan ay meron siyang ipababayad sa iyo mga kapatid. May kabayaran po. Kaya dahil dito mga kapatid sa Islam, ito mga gawain na ito, kapag gumagawa ka ng masama, magiging masamang alaala talaga to. At ito gagawin kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad na sinabi ng Allah sa Quran, Idan laadaknaka di'fal hayati wa di'fal mamati thumma la tajidu laka alayna nasira. Sinabi ng Allah, kung magkagayoy, sadyang ipapatikim namin sa iyo ng doble. Ibig sabihin, doble dito kaparusahan. Kung gagawa ng masama, didoblehin ng Allah. Sa buhay at doble sa kamatayan. At pagkatapos, wala kang mahanap para sa iyo hinggil sa amin ng anumang katulong. Kaya sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, dudublehin niya yan. Kaya ang mga sugat na nakakaraan, ng mga susugat sa nakaraan, subhanallah, maging doble yun. Kita mo, maraming nabaliw, maraming naging na-depress, maraming hindi na makagalaw. Kasi nga, pinapaalala sa kanila at naging bangungot talaga sa buhay ng mga kapatid. Tingnan nyo, mga magnanakaw, parang yumaman nga pero hindi naman nila magastos. Takot silang magpakita ng mukha kapag nahuli. Subhanallah. Ganun na ganun ang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala kasi nga naging bangungot sa kanila yun ang kanilang mga sugat ng nakaraan. Kaya bilang manampalataya mga kapatid, ating gagawin ay magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Para maibsan naman ang hapdi ng ating sugat. Katulad na sinabi ng Allah, illa man taba wa amana wa amila amalan saliha faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, maliban sa sino mang nagbalik loob at naniwala at gumawa ng mabubuting gawa, magkaganon ay papalitan ni Allah ang kanilang mga kasalanan ng mga mabubuti at si Allah ay naging mapagpatawad na maunawain. Allahu Akbar. Ganun na ganun mga kapatid. Kasi nga ang sugat ng nakaraan, hindi talaga yan humihilom. Bagkos gagawin natin,
Gagawa tayo ng paraan para magpaging pantapal natin, tulad ng pagiging positibo natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Mapapalitan ng Allah ng mabubuti, Allahu Akbar. Naging positibo ka dyan. Ha? Kaya ang mga nauna sa atin, kung umihilom talaga yan ang sugat ng nakaraan, sana hindi na tayo umiiyak kapag naalala natin yun. Pero hindi. Umiiyak pa rin tayo. Kasi nga, nandyan lang yan. Kailangan patungan mo lang yan. Ha? Patulad din sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul la'launa in kuntum mu'minin. Sinabi ng Allah, at huwag kayong manghina, at huwag kayong magdadalamhati, at kayo ay mga matataas kung kayo nga'y mga mananampalataya. Allahu Akbar. Ganun na ganun pagkasabi ng Allah dito, mga kapatid. Huwag kang magdadalamhati kung meron kayong mga pananampalataya. Meron tayong takot kay Allah. Ha? Meron tayong iman, paniniwala. Inshallah, merong paraiso na nag-aabang sa atin doon. Yun ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gusto ng Allah ang ating gagawing pangpatong sa ating mga sugat sa nakaraan. Yun ang ating pananampalataya. Ha? Kaya, Allahu Akbar, meron din dito, mga kapatid, sabi ng Allah, wasta'inu bis-sabri was-sala wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sinabi ng Allah, ha? At humingi na kayo ng saklulo sa pamamagitan ng pagtitiis at pagdarasal. Sa katunayan, ito ay sadyang napakahirap maliban sa mga mataimtim. Kaya dyan sa sinabi ng Allah, gagawa para mayroon tayong pangpatong sa mga sugat na nakaraan, yun, gawin natin, magtiis. Doon tayo humingi ng saklulo. Yun ang uturo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Doon ka magtiis ka, hindi bubulgar mo sa Facebook. Ito ang aking nararamdaman, subhanallah. Kahiyan mo yan, tapos ilalagay mo sa Facebook, naging public. Ha? Kaya ganun, mga kapatid, isa sa mga leksyon natin, doon tayo kumuha sa pagtitiis ng lakas ng loob. O sa pagdarasal, sa sala. Ha? Kasi nga, yan ang napakalaki sa bilang mga manampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito para, mga kapatid, na pagsumamo natin kay Allah. Katulad sa inulat ni Anas na sinabi ng Propeta Muhammad Salam, wa Allah, tunay na ako ay nagpapakup sa iyo laban sa alalahanin at kalungkutan at kahinaan at katamaran at sa karamutan at kaduwagan at mabigat na utang at pangingibabaw ng mga kalalakihan. Isinalaysay ni Bukhari. Kaya, Allahu Akbar, mga kapatid, sa mga turo sa atin ng Islam, ay talagang maibsan natin ang hapdi ng sugat ng nakaraan. At kailangan mo yan, gawin mo ito, mga kapatid, kasi nga, kailangan mo ng lakas para buksan mo ang mga sugat ng nakaraan. Idikit ang pananampalataya sa iyong dibdib, at saka bunutin ang kaibutura ng sakit na kumakapit sa mga alaala mo. At pakipagkasundo ka sa mga ito. At saka sakyan mo talaga, kapatid. Kasi nga hindi mo yung mapipigilan, sakyan mo na lang. Dahil hindi mo ito mapipigilan ang hapdi ng nakaraan kung maalala mo minsan. Allahu Akbar. Kaya ganun na ganun, mga kapatid, ang ating gagawin. At ito pa, mga kapatid, ito ba basta nabubuhay ka, bibigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga pagsubok, ligalig, pagkatapos ng ligalig. At kapag ganyan ang nangyayari sa buhay mo, yan po ang nagpapalakas sa atin. Problema, pagkatapos ng problema, yun ang nagpapalakas sa atin. Ang ibang sugat, mga kapatid, hindi yan siya humihilom. Kailangan mayroon pang sakit. Kasi nga walang patuloy yan, dumarating yan. Kasi nga hindi humihilom, bagkus na dagdagan pa ang sakit. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nang nagsisiakyatan kayo at hindi lumilingon sa kahit sino habang ang mensahero ay nananawagan sa inyong mga likuran. Sa time ito nagdigmaan, na nagsitakasan sila, iniwan nilang propeta at tinatawag sila. Kaya sinuklian kayo ng Allah ng ligalig, sa isa pang ligalig, upang hindi kayo magdadalamhati sa anumang nakaligtaan ninyong tagumpay.
at hindi rin sa anumang ginanas ninyo, at si Allah ang nakakapatid sa inyong mga ginagawa. Kaya dyan sa ano na yung mga kapatid sa Islam, yun, mga ligalig, pagkatapos ng ligalig, para hindi tayo magano para masanay po tayo. Hindi tayo malungkot. Sabi mo, kaya ko na yan. Dinaanan ko na yan. Allahu Akbar. Ha? Kasi ganun ang problema eh. Habang nabubuhay tayo, laging may problema dumarating. Nasusugatan ulit ang ating mga puso at nagiging piklat po ito. Nagiging ano. Kaya, at isa mga kapatid sa Islam, isa sa mga gawain kasi ng puso yan ay na magdadalamhati para iparamdam sa iyo ang iyong kahinaan sa harap ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Yun din pala eh. Pinapakita ni Allah na tayo mga alipin. Si Satanas nga mayroon din siyang hindi rin naghilom ang kanyang sugat sa nakaraan niya. Katulad dito sa hadith na inulat ni Abu Hurairah radiyallahu anhu na sinabi ng mensahero ng Allah SAW, kapag bumasa ang anak ni Adam na may sajda at saka siya'y nagpatira pa, lalayo si Satanas habang umiiyak na nagsasabi, kasuklam-suklam sa akin, inutusan ang anak ni Adam na magpapatira pa, saka nagpatira pa, kaya't mapasa kanya ang paraiso, at inutusan ako na magpapatira pa, saka tumanggi ako, kaya't mapasa akin ang impyerno. Isinalaysay ni Muslim. Subhanallah. Tingnan nyo, umiiyak si Satanas. Hindi rin naghilom ang kanyang sugat sa nakaraan niya. Kaya, subhanallah, ibang nilalang na nga yun, tayo pa kaya. Kaya ang katanungan na naghihilom ba ang sugat ng nakaraan o hindi yan humihilom, kapatid. Na hindi yan katulad ng sugat. Ang gagawin natin, patungan mo lang ng patungan yan. Nag-iiwan yan ng piklat kasi. At ang piklat, akala natin, yun na ang tanda ng paghilom. Hindi, sugat pa rin yan. Bubuksan mo, ano pa rin, maalala mo pa rin yan at umiiyak ka. Kaya ganun na ganun mga kapatid. Kasi nga, naalala mong pait. Naalala mong pait ng iyong nakaraan. Naalala mo na ito mga magagandang alaala mga kapatid. Akala mo magandang alaala. Hindi yan magandang alaala. Kaya pinapaiyak po tayo ng ating mga sugat sa ating nakaraan. Kaya hindi talaga yan lubusang humihilo mga kapatid. Kaya tingnan nyo mga matatanda. Minsan kapag naalala nila mga bagay-bagay mga kapatid, humahagulgul po sila. Lumulupasay. Kasi nga, ganun. Lalo na, sabi nila, patawarin mo kasi sarili mo. Subhanallah, kahit pinatawad mo sarili mo. Ganun pa rin yan. Sugat kasi yan ng nakaraan. Maalala mo pa rin yan. Kung hindi mo ginawa mga kapatid, ang inutos sa atin ay lalo na hindi ka sumasamba kay Allah, subhanallah, babangangutin ka talaga. Gigisingin ka talaga ng iyong damdamin. Makakatikim ka pa rin ng hapdi ng iyong nakaraan. Meron nga isang tula dito, si Hasan bin Thabit. Sabi niya, ang mga sugat ng sibat ay gumagaling at hindi humihilom ang sinugatan ng dila. At ang sugat ng tabak ay nagpamamaga, saka gumagaling. At ang sugat ng panahon ay sinusugatan ng dila. Tingnan nyo, lalo na nakakarinig po tayo ng mga masasampan na nalita, panlalait, o ano pa dyan kasi basta lumabas sa dila. Alam naman natin, yung dila natin parang espada po yan. Nakakasugat ng mga damdamin ng tao. Kapag sinugatan mo yan, subhanallah, double edge yan. Pati ikaw yan, masasaktan. Nasaktan mo siya, nasaktan mo rin sarili mo at magiging bangungot na yun sa buhay mo. Paging sugat na rin yan ng iyong nakaraan. Allah musta'an. Kaya sa Islam, bawal na bawal talaga tayo magsalita ng masama sa ating mga magulang. Masama. Katulad ng sinabi ng Allah, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
wa imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at tinakda ng iyong Panginoon na huwag kayong sasamba bukod lamang sa Kanya at maging mabuti sa iyong mga magulang. At kung talagang umaabot sa piling mo ang katandaan ng isa sa kanila o dalawa o silang dalawa, kung gayon ay huwag mo silang pagsasalitaan ng uff at huwag mo silang pagsisigawan at pagsalitaan mo sila ng mararangal na pananalita. Allahu Akbar. Yun ang utos sa atin kasi nga kapag sinugatan mo ang mga magulang mo sa masasampan na salita, suban magiging bangungot, magiging ano na yan, sugat na yun na nakaraan. Iisipin mo yan. Hindi mo yan malilimutan. Bakit mo sinaktan ang damdamin ng iyong mga magulang? At tandaan nyo mga kapatid sa Islam, ang sugat ng nakaraan, hindi talaga ito mawawala sa atin. Kasi nga emosyon talaga to. At mawawala mo lang yan kapag nakapasok ka na sa paraiso. Allahu Akbar. Tingnan nyo doon sa impyerno nga sinisisi nila mga nag-akay sa kanila, ang mga taong umakay sa kanila sa kasamaan, sisihin nila yun. Ibig sabihin, ang sugat ng nakaraan, hindi talaga makakalimot hanggang makapasok ka doon sa impyerno. Pero sa paraiso mga kapatid, iba talaga usapan doon. Katulad ng sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dito, Jannatu adin yadkhulunaha yu'allawna fiha min asawir min dhahab walu'lu'a walibasuhum fiha harir wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'anna alhazan inna rabbana lagafurun syakur. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa mga halaman ng Eden ay kanilang papasukin habang pinapalamutian roon ng mga pulseras mula sa ginto at perlas at kanilang kasuotan ay sutla. At sinabi nila, kapurihan kay Allah na yaong nagpaalis sa aming mga kalungkutan. Katotohanan lang ang Panginoon ay talagang mapagpatawad na mapagpasalamat. Allah, tingnan nyo mga kapatid, itong napakaganda. Binalitaan tayo ng Allah na ang kalungkutan, maiiwan mo lahat yan kapag ikaw makapasok sa paraiso. Kaya hindi talaga totoo yan na nagamot ng aking subhanallah, hindi magamot-gamot yan. Lumalabas pa rin yan. At pinapaalala ka pa rin. Kaya mga kapatid, ito isa sa mga natin mga kapatid. Hanggang sa paghihilo mo ng iyong sugat, ng iyong nakaraan ay patuloy ka pa rin magdurugo ng kalungkutan at mapapaluha ka pa minsan. Allah musta'an. Ganun na ganun mga kapatid, lumuluha pa rin tayo kapag naisip natin. Kaya sa atin, magiging abala ka talaga sa pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalo nang takot natin kay Allah. Meron isang hadith nga si Prophet Salam, 7 tao na ipapasok sa kanyang lilim, walang lilim maliban sa kanyang lilim. Nabanggit doon sa dulo, ang lalaking napaluha ang kanyang mga mata sa pag-alala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayun, subhanallah. Kasi nga, kahit mag-alala ka doon, mapapaluha ka pa rin. Kasi nga, natatakot ka kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga iyong mga nagawang kasalanan. Kasi nga, sabi ko sa inyo, sugat yan ng nakaraan. Mapapaluha ka talaga niyan. Kaya kung may takot tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, doon. Tapos lumuha ang mata mo dyan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Napasok ka sa kanyang lilim, walang maliban sa kanyang lilim. Kaya dito, isa sa mga mga kapatid, huwag kang maging abala sa biyaya ng iba. Iba kasi tingin sa mga biyaya ng iba. Tapos, kasi nga, kapag ganun ang ginagawa mo, masusugatan mo lamang ang iyong puso. Kasi nga, naiinggit ka na, gusto mo, ganun din. Wala naman problema, maghangad ka, pero hanggang pumasok ka sa pag-iinggit, minsan sinisisi mo pa si Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udhu billah. Katulad na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran,
Wala tamudanna aynayka ila ma matta'na bihi azwaja minhum wala tahzan alaihim wakhfid janahaka lil mu'minin. Sinabi ng Allah, wag mo talagang ipapahaba ang iyong mga paningin sa anumang itinamasa namin roon na paiba-iba mula sa kanila. At huwag kang magdadalamhati sa kanila at ibaba mo ang iyong pakpak ng pagkahabag para sa mga mananampalataya. Allahu Akbar. Kaya kung ganun ang ginawa mo kapatid, Allahu Akbar, magandang magandang gawain po yan. Na hindi ka tumitingin lang dyan kasi nga masusugatan lang iyong puso. Kaya sabi ni si Ibn Sa'ad, sabi niya, si Sa'di, Ibn Sa'di, nawa kaawaan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang buhay ay maiksi. Kaya huwag mong paiksiin ang alalahanin at dalamhati at kalungkutan sa iyong buhay. Kaya huwag mo paiksiin mga kapatid, subhanallah. Pag ka mag-busy ka sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag kang huwag kang tingin ng kahapon mo, tapos sisirain mo lang buhay mo, subhanallah. Hindi pa Pag-move on ka na. Kung hindi mo kayang, sakyan mo na lang. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ganun tayo nilikha. Katulad yung sinabi ng Allah, lakad khalaqnal insana fi kabad. Sabi ng Allah, talagang nilikha namin ang tao sa pasakit. Tingnan nyo, nilikha tayo sa pasakit. Pagsubok kasi yan. At alam nyo mga kapatid sa Islam, ang taong depressed, nag-iiba talagang kulay. Hindi katulad ng puno ng pagmamahal, o kaya naging kontento, o kaya nagiging pagod sa trabaho, o ano pa dyan. Iba ang depressed. Kasi nga, hindi siya hindi niya kaya ang sugat ng nakaraan. Kaya audibillah, kaya nagiging mahina ka, ano pa dyan, hindi ka makakain, hindi ka makakilos, umihiwalay ka sa lipunan, giisip ka sobra-sobra sa yung nakaraan. Kaya balisa lahat, pati ugat, pati ugat mo mga kapatid, balisa, hindi gumagalaw. Kaya audibillah, hindi wag sana natin gawin yan. At ang kalungkutan, nagpapahina yan ng puso mga kapatid. At nagpaparupok ng iyong katatagan. At kaya nakakapinsala sa iyong kagustuhan. At yun ang gusto ng Satanas na ipasok ang kalungkutan sa ating mga puso. Kasi yan kasi ang pinakamatinding achievement ng kanyang nagawa. Basta na ipasok niya ang kalungkutan. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. Kaya ingat po tayo. Ang kaligayahan ay nagdadala ng saya. Ang kalungkutan ay nagdadala ng kalungkutan. At ang damdamin ay wala sa ating mga kamay. Ngunit ang isip ay dumarating upang ayusin ang mga takbo ng puso. Kaya pag-aralan ang batas ng Allah kasi siya ang lumikha sa atin at alam rin niya kung paano tayo aayusin. Allahu Akbar. Kaya ganun lang ang buhay mga kapatid. Ayusin natin gamit ang Quran. Kasi kapag mahal tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, binibigyan talaga tayo ng pagsubok para lalakad tayo dito sa mundo na para wala ka na talagang kasalanan. Kasi nga, grabe na talaga yung pagtitiis. Katulad sa inulat ni Ibn Mus'ab bin Sa'ad an Abi Waqqas na sinabi ng kanyang ama radiyallahu anhu, O mensahero ng Allah, sino kaya ang taong mayroong pinakamatinding pagsubok? Kanyang sinabi, ang mga propeta at pagkatapos ay mga katulad nila at pagkatapos at saka mga katulad nila. Kaya saka susubukan ng lalaki hinggil sa antas ng kanyang relihiyon. Kaya kung kanyang relihiyon ay mayroong katigasan at titindi ang kanyang pagsubok, at kung kanyang relihiyon ay mayroong kalambutan, ay susubukan siya ayon sa kanyang relihiyon. Kaya ang pagsubok ay hindi aalis sa alipin hanggang hindi siya ito iiwanan na lumalakad sa lupa na wala na siyang anumang kasalanan. Isinalaysay ni Tirmidhi at itinama ni Albani. Allahu Akbar. Kaya ganun na ganun mga kapatid. Kasi nga, ganun ang buhay mga kapatid. At yung panghuli mga kapatid na inulat ni Anas, sinabi ng mensahero ng Allah SAW, kapag gustuhin ni Allah
sa isang alipin, ang kabutihan ay padaliin niya para sa kanyang parusa sa mundo. At kung gustuin ni Allah ang isang alipin ng kasamaan, pigilan niya ito dahil sa kanyang kasalanan hanggang sa mababayarin nito sa araw ng pagkabangon. Isinaysay ni Termin at ginawang Hasan ni Albani. Sana mga kapatid, sana meron kayo napulutang aral. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.